Good day everyone, this is ARBC Devotional from Genesis to Revelation. At ngayon ay nasa Book of Judges tayo, and our text for today is Judges 21 verse 25. So we are on the last verse in the very last chapter of the Book of Judges. Hayaan yung basahin ko yung Judges 21:25 sa English at sa Tagalog. Let's start with ESV. In those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Nang mga araw na yon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Ang aklat ng mga hukom ay ang panahon sa kasaysayan ng Israel kung saan pagkatapos silang iligtas sa Ehipto. So the Book of Judges is after the event of Exodus. Sa pangunguna ni Moises, tapos namatay si Moises, tapos pinangunahan sila pumalit kay Moises ay si Joshua. And then after that, wala nang pumalit na leader na mangunguna sa bayan ng Israel. So the Book of Judges is very significant kasi dito pinakita na sa kabila ng pagkakasala at paulit-ulit na pagkakasala ng bayan ng Israel, ay meron pa rin itinatalaga o mapagbiyaya pa rin ng Diyos na nagliligtas ng kanyang mga tao. Every time the Israelites call for God, God responded and raised up judges. Yung judges dito ay hindi kaparehas ng mga judges na naiintindihan natin ngayon na parang siya yung maghuhukom. The judges here are leaders or military leaders na pangungunahan ng bayan ng Israel. Pinapakita dito yung paggabay ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng mga hukom o tagapanguna upang iligtas sila sa mga nagiging kaaway ng bayan ng Israel. So they are on the part wherein sinasakop nila yung bayan ng Kanaan, yung promised land, at ibinigay yung tagapanguna para talunin yung mga kaaway ng Israel. So sa kabila nito, hindi nila pinapakinggan sa kabila ng tapat na pagbibigay ng Diyos ng mga hukom, hindi pinapakinggan ng bayan ng Israel yung mga itinatalaga ng Diyos na hukom. Sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at tinatalikuran yung mga utos ng Diyos. Makikita natin yan on the second chapter of Judges, verse 18. Hayaan yung basahin ko yung 18 to 19. Sabi doon, tuwing maglalagay ng hukom ang Panginoon para sa kanila, ang Panginoon ay kasama ng hukom at kanyang iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom. Sapagkat naawa ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil sa mga nagpapahirap at nang aapi sa kanila. Ngunit, pagkamatay ng hukom, sila'y tumalikod at kumilos na mas masama pa kaysa kanilang mga ninuno. Sila'y sumunod sa ibang mga Diyos at pinaglingkuran at niyuyukuran ang mga ito. Hindi nila inihinto ang alinman sa kanilang mga gawa ni ang kanilang mga pagmamatigas. At dahil nga sa patuloy na pagkakasala, pinakita nung sumulat ng Book of Judges sa librong ito kung gaano kagulo yung naging kalagayan ng Israel. Tinapos yung Book of Judges sa pamamagitan ng pagpapakita kung ano yung naging sitwasyon at naging kalagayan ng Israel sa pagiging matigas nito at hindi nito pagsunod sa Diyos. Ang Israel ay walang hari at walang kinikilalang hari. Walang pagpapasakop at walang kinikilalang tagapanguna. Rather than making God's revelation their single standard for living, the people of Israel choose their own standards. At yun yung naging downfall nila. Yun yung naging kapahamakan nila. Kaya kung meron tayong aral na makikita sa binasa natin na teksto this day, ay ito, no? Merong dalawa at bibigyan ko ng hamon yung bawat isang aral na makikita natin. So the lessons that we can see here is that there is danger in ignoring God and His Word. Merong panganib kapag binabaliwala natin ng Diyos at ang kanyang mga salita. Pinapakita dito yung walang magandang kahihinatnan when we neglect God and His Word. Binabalaan tayo nito tungkol sa hindi magandang kahihinatnan kung hindi natin bibigyan ng pansin yung kalooban ng Diyos, yung Diyos sa pamamagitan ng mga ipinahayag niya na banal na salita. Kapag inuuna ng mga tao yung mga personal na pagnanasa kaysa kalooban ng Diyos, or when people wanted what they want instead of what God wants,
eventually ang kasunod nito ay kaguluhan o kapahamakan. Pinapakita nito na nasa Diyos ang tunay na katagumpayan. Kung kaya yung katapatan at pagsunod sa Diyos ay nararapat lamang. Samantalang yung paglapastangan at pagbabaliwala sa Diyos at ang kanyang pagbabaliwala sa kanyang mga salita ay magbubunga naman ng tiyak na kapahamakan. Kaya kung may hamon sa atin dito, ay dapat pagnilayan natin yung bawat area ng buhay natin kung saan nane-neglect natin yung patnubay, paggabay ng Diyos sa atin. We should consider the potential consequences of continuing on the path wherein we ignore the guidance of God through His Word. Kaya hamunin natin yung mga sarili natin na magpasakop sa Diyos sa kanyang otoridad. So, saan niya tayo pinapangunahan? Dapat nating hanapin kung ano yung kanyang paggabay at i-align natin yung mga actions natin sa kanyang mga ipinapahayag na mga salita. Pangalawa, na aral na makikita natin ay yung kahalagahan ng godly leadership or godly authority. Pinapakita dito how significant it is to have a godly leadership. Merong makadiyos na pamumuno o merong makadiyos na tagapanguna. This is important or significant in guiding a community or individual towards righteousness. Kung gusto natin yung matuwid, maayos, kailangan nating hanapin yung kalooban ng Diyos na makikita natin sa mga taong kumikilala sa Diyos. Ang pangunguna ng Diyos ay nasa kanila na patuloy na kumikilala at nagpapasakop sa Diyos. Kaya kung may tanong tayo, ikaw ba ay kumikilala na sa Diyos? Ikaw ba ay nagpapasakop sa Diyos? If not, no matter how good or how things are parang okay sa'yo, ang dulo niyan ay kapahamakan. There is only, ang dulo na makakatiyak tayo na napakaganda ay yung pagpapasakop at pagkilala, yung dulo na merong pagpapasakop at pagkilala sa Diyos. Kaya ang hamon evaluate natin yung pangunguna natin, our leadership role, kung ano yung mga otoridad na binigay sa atin, whether it's in our family, workplace, or community. Are we leading in a way that reflect God's value? Pinapakita ba nito yung pagkilala natin sa Diyos at pagpapasakop natin sa Diyos? Kailangan natin hamunin yung mga sarili natin na hanapin, suriin, magpasakop. Are we seeking God's wisdom in our leadership role? And we should also actively lead in a manner that aligns with God's principle and God's word, no, sa pangunguna pa rin ng Diyos. So as we end, we should recognize the importance of submitting to God's authority sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Siya na perpekto ang dapat masunod sa buhay ng bawat tao, hindi ang makasalanang tayo. When we know na kahit gaano kabuti yung tagapanguna, if it doesn't recognize God, it leads, pinapangunahan lang tayo nito sa kapahamakan, dahil ang dulo na walang Diyos ay tiyak ang kapahamakan. So mamuhay tayo sa ilalim ng isang perpektong hari, gumawa tayo ayon sa kanyang pamantayan kung ano ang tama sa paningin ng tunay na Diyos. Maaari tayong umastang hari, ngunit ito ay may tiyak na kapahamakan. And as we repent, kung tayo ay nagsisisi, makikita sa mga gawa natin that we should be recognizing the true King. At ang tunay na hari ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Magpasakop tayo sa Kanya, else tayo mapapahamak no matter how good our conditions are right now. So tayo ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa maikling debosyon na meron kami sa Judges. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na ang bawat isa ay ma-realize how important it is to be led by God. Bawat Kristiyano, bawat taong kumikilala sa Diyos ay dapat na manguna na makikita ang karunungan ng Diyos sa bawat ginagawa namin. Tulungan nyo kami dahil alam namin that we failed in many areas of our life, but help us as we lead our family, as we lead people in our workplace, or even the people that you allow us to be surrounded with, and even the people na kasama namin sa pananampalataya sa loob ng iglesia. No matter where we are, help us, Lord, to recognize you
as the true King. Huwag namin gawin yung alam namin at yung tingin lang namin na tama. Help us to save us from individualism and secularism. Help us na patuloy na ikaw ang makita sa aming mga buhay at paggawa. Ito yung dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.